Isang hindi kilalang player ang biglang nagpasiklab ngayon sa Utah Jazz sa laban nila kontra Chicago Bulls. Si Bryce Sensabaugh, isang bench player, ang naging sentro ng atensyon matapos magliyab sa opensa. Hiyawan ang mga fans sa bawat tira niya habang inuulan niya ng puntos ang Chicago. Sa loob ng 34 na minuto, kumamada siya ng career high 43 points at 5 rebounds, isang performance na bihirang makita mula sa isang role player. Gayunman, sa kabila ng kanyang solid na ipinakita, nabigo pa rin ang Utah Jazz. Sa huling mga sandali ng laro, isang easy 2 points ni Nikola Vucevic ang tuluyang pumatay sa momentum ng Jazz at nagbigay ng panalo sa Bulls. Isang gabi ng breakout para kay Sensabaugh, kahit nauwi ito sa mapait na pagkatalo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ganitong klaseng performance? Samantala, grabe ang Sacramento Kings. Bigla silang sumabog sa huling 3 laro at tila nabuhayan ng husto. 3 sunod-sunod na panalo at take note, puro malalakas na kupunan pa ang kanilang tinalo. Una, pinabagsak nila ang Houston Rockets na pinangungunahan ni Kevin Durant. Sumunod, ginulantang nila ang Lakers ni LeBron James. At kanina lang tinambakan ng Kings ang contender team sa East na New York Knicks. Parang ginawang mahina lang ng Sacramento ang mga kalaban nila. Mas lalo pang nakakabilib, lahat ng starters ng Kings ay naka-double digit points, patunay ng solid na team effort. Sa pangunguna ni DeMar DeRozan na may 27 points, kontrolado ng Sacramento ang laro mula umpisa hanggang dulo. Mukhang seryoso ang Kings at kung ito ang direksyon nila ngayon, delikado ang kahit sinong makakasalubong. Kayo mga idol, ramdam nyo na ba ang pagbangon ng Sacramento? Samantala, Ja Morant malaki na talaga ang tsansang matrade. Lalong umiinit ang sitwasyon sa loob ng Memphis Grizzlies matapos lumabas ang detalye ng mainit na pagtatalo ni Morant at kakampi niyang si Vince Williams Jr. Sa gitna ng sagutan, ramdam ang lalim ng tensyon, senyales na hindi na maayos ang samahan sa locker room. Mas lalo pang lumalakas ang espekulasyon dahil sa paparating nilang laban kontra Orlando Magic. Kahit kasama si Morant sa biyahe papuntang Orlando at healthy naman, out pa rin ang nakalagay sa kanyang status. Para sa marami, malinaw itong indikasyon na may galaw na nagaganap sa likod ng eksena. At ito pa, bumili si Ja Morant ng bahay sa Miami kamakailan. Dahil dito, bumabalik ang usap-usapan na Miami Heat ang posibleng destinasyon niya. Kung matutuloy, si Tyler Hero ang posibleng maging sentro ng package na makukuha ng Memphis kapalit ni Morant. Sa dami ng senyales, alitan sa kakampi, bigla ang status update at bagong bahay sa Miami, parang papalapit na ang malaking trade. Kayo mga idol, tingin nyo ba tapos na ang kabanata ni Ja Morant sa Memphis? Samantala, malas na naman ang Dallas Mavericks. Tila nauulit ang bangungot sa kanila tulad ng nangyari noong nakaraang season. Sunod-sunod na injury at unti-unting nauubos ang mga player. Sa laban kontra Denver Nuggets, masamang na-twist ang ankle ni Cooper Flagg. Napilitan siyang lumabas at dumiretso sa locker room, bumalik pa sana sa laro pero na-injure ulit ang parehong paa. Dahil dito, opisyal na siyang na-rule out sa natitirang bahagi ng laban. Mas lalong mabigat ang sitwasyon ng Dallas dahil wala na nga si Kyrie Irving at Anthony Davis, ngayon naman ay dagdag pa si Cooper Flagg sa injury list. Unti-unti nang nawawala ang mga sandigan ng Mavericks habang papasok sa mas mahirap na bahagi ng season. Ang tanong ngayon, ano na ang mangyayari sa Dallas kung halos ubos na ang kanilang mga star player? Kakayanin pa ba nilang lumaban o tuluyan na silang lulubog dahil sa injuries? Kayo mga idol, anong tingin nyo sa kinahaharap ng Mavericks ngayon? Samantala, may isang malakas na 3-team trade proposal ang lumabas kung saan kasali ang Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at Brooklyn Nets. At base sa package, Lakers ang pinaka-nakaangat sa usapan. Sa panig ng Lakers, sobrang solid ng makukuha nila. Papasok sa kanila si Jonathan Kuminga, isang batang athletic wing na swak sa modern playoff basketball, kasama si Buddy Hield na magdadala ng shooting threat at 2 dagdag na rotation pieces na sila Day'Ron Sharpe at Tyrese Martin. Ibig sabihin nito, lalalim ang roster ng Lakers. Mas maraming mapagkakatiwala ang katawan sa paligid ni Luka Doncic at LeBron James, mas flexible sa rotations, at mas handa sa physical na laban sa playoffs. Ito yung klaseng galaw na hindi sumisira sa core pero pinapalakas ang tsansa sa title run. Para naman sa Brooklyn Nets, simple ang direksyon, assets at future. Makukuha nila si DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Moses Moody at Maxi Kleber plus mahahalagang draft picks. Hindi man headline grabber sa ngayon pero malinaw na rebuild-friendly package ito na pwedeng i-flip pa sa susunod na mga buwan. Sa Warriors, makukuha nila ang pinakamalaking pangalan sa deal, Michael Porter Jr. Isang scoring wing na kayang sumabay sa sistema nila. Kasama rin si Dalton Keunig bilang dagdag na shooter na pwedeng i-develop. Tahimik pero high upside move para manatiling contender. Kung matutuloy ang ganitong framework, Lakers ang pinakapanalo sa balanse at lalim ng roster, habang ang Nets ay nag-iipon ng future at ang Warriors ay tumataya sa isang malaking scorer. Kayo mga idol, kung ito ang deal, handa na ba ulit ang Lakers sa championship run?